sa wagas at tapat na pagmamahal niya. Tuwirang inilalagak niya ang lahat na marapat upang sa kanyang mga anak ay ibabatid at ipalaganap kung papaano ang pawang katotohanan na dapat nilang matutunan at matanggap upang mampakaulan at tamang kaukulan na mula sa kanya'y ganap nilang magampanan. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Pwede po ba yung sasakyan? Yung pong salamin, o tumatama po dito. Yung po salamin ng sasakyan doon. Iyon po. Kahit takpan na lang po yung salamin. Makakasira po kasi ng mata yun. Paalala lang po, huwag kayong masyadong tititig sa yung sobrang liwanag na maaring ang mata nyo ay pag nag-contrast po yan, alin ng matalo yung bumbilya ng mata nyo ay mapundi. Kaya, yung sobrang titig, katulad ng mga nagwe-welding, nakakalabo po ng mata yon. Kaya dapat may mga pang-kontra sila. Hindi yung diretso na tititig ka dun sa ine-welding. Ang ama'y napakatalino, sapagkat sa kanya nga lahat ang katalinuhan at karunungan, ukol sa science, ukol saan pa? Siya ang pinakamabuting sayantipiko. Siya ang pinakadalubhasang inhinyero. Siya ang pinakadakilang manggagamot. Siya ang pinakadakilang manggagawa. Siya ang pinakamabuting taga-tupad. Siya ang tunay na halimbawa. Kaya't kung siya ay matutularan sa kanyang mabuting halimbawa, sino pa kaya ang anak niyang dito sa lupa'y masama? Mayroon pa ba? Wala na. Subalit nang dahil nga ang ama ay wala sa harapan ng tao at di nakikita, napakahirap paniwala ng kanyang salita sa mga taong kanyang ginamit. Kaya't mula sa simula, paulit-ulit na lamang nilalathala dito sa lupa ang kanyang pagpapaalala. Subalit, sino nga ang pagdakay makikinig, maniniwala, maging ang ginagamit kung hindi magtitiwala, kung hindi magtitibay, na ito'y tumupad, hindi rin makatutupad sapagkat gaano kasigurado ang mga sinasabing yaon niya ay matutupad at magaganap at gaano kasigurado na ang ama nga ang nagturan. Kaya naman, upang hindi mag-alinlangan ang mga lingkod niyang naturingan, nagpapakita ng mga hiwaga at himala ang ama sa kanilang lahat. Mula kay Abraham, pagkatapos ni Noe, na kung pagninilaya ninyo, paano nga maunawaan ng istorya? Napakahirap ngang unawain. Tulad ng panahon ni David, hinamak-hamak sapagkat isang bata pa. May gatas pa sa labi kung pagmamasdan at makitid ang sukat, pandak. Si Moises, na halos murahin na ng mga tao sapagkat ang sinasabi niya hindi pa nagaganap. Ginutom sila. Kaya't ano ang sinabi? Mas mabuti pa kaming nasa Ehipto kahit papano'y kumakain kami ng karne, kahit sila'y napapagod. Sapagkat wala pang natutupad sa sinasabi.
Sa panahon ng Kristo, ang mga tinuran, pinahayag, hinamak, pinagtawanan, hinusgahan ng mga katauhan. Kailan sila naniwala? Nang matupad lamang ang kamatayan. Subalit ngayon sa panahon ninyo mga tao, kailangan pa bagang may muling mamatay bago maniwala? Sinong magpapakamatay para maniwala lang ang kanyang kapwa? At sinong isusuong niya ang kanyang buhay para lamang siya ay hamakit pagtawanan? Wala. Kaya kung walang pagtitibay ng Espiritu ng Ama sa katauhan ng mga tao, walang maglilingkod ni isa man. Sapagkat ang tao ay tao, marupok, maraming tanong, maraming kasinungalingan, maraming pag-aalinlangan at maraming kataasan. Kaya't nakalalaban lamang ang mga ginagamit kung pawang katotohanan nga ang kanilang tinataglay. Sa makatwid, isa man na tao sa lupa, walang susuong sa laban ng kabanalan. Walang makikiisa at makikipagtotoo sa larangan ng kabanalan kung hindi niya natututunang ganap at hindi niya nararamdaman ang pawang katotohanan at di pa siya nakagawa at wala pa siyang nakita sa katotohanang ang kanyang pinaglilingkuran ay Diyos ng kahiwagaan at Diyos na dakila magpakailanman. Kaya naman, ginagawa ng mga nakakita na, nakagawa na ng hindi nila kayang gawin at nakakita ng hindi nila kayang nakikita at di pa nakita ng panahong sa unang buhay nila, ang nagpakatapang upang maipaglaban ang katotohanan. Subalit, gayon pa man, sa kanilang tapang, sa kanilang binigay na katatagan, ang Ama ang naghari at nanguna, kung magkamisan, natatangay pa rin ang katauhan ang marami. Kaya't ang tanong ng Ama, sino ang totoong sa Kanya? Sino ang totoong aking anak at sino ang totoong tatalima sa aking kabanalan? Sapagkat ang tao, kapag may kailangan, nagugulo, nalilito, kung papaano kakamti nito at makukuha ang kanyang nasa. Sapagkat ang tao, kapag may karamdaman, takot ng mamatay kung ano-ano ang laman ng isipan, kaya't ang kabanalan na mamatay na't nabubuhay ay kasalanan. Sino nga ang magbabata? Kayo man din ay tao at may pag-iisip, sentido komon ay nasa inyo. Gusto ba ninyo ang pagbabata? Pipiliin nyo bang magbata? Magsasakripisyo ba kayo para sa kapwa nyo? Katawa-tawa. Sinong magmagaling at nagmamagaling na magsasabing, ako, gusto ko? Paano kung sa iyong sinambit na gusto mo at pinili ka nga, pagdaka nang nahirapan kay tumugot ka sinong katawa-tawa? Hindi ba't ikaw din? Kaya't kung ang tao'y nagninilay lamang, nagbubulay lamang, matatarok niya nga ang pawang katotohanan, walang taong gumugusto at walang taong gugusto sa ganitong gawain para hamakin at kutsain ang kapwa niya. Maliban kung napayaman ka ng ginagawa mo, hamakin ka man, kumikita at nakikinabang ka, paano tutugot ka? Nakikinabang ka sa ginagawa mo, sino ang tanga? Natutugot, nakikinabang siya. Wala. Subalit, sino nga ang matapang at tapat na makikilaban sa ganitong hindi binabayaran at nagbabayad ay wala? Wala. Sa bilang tao. Subalit, kaya't may naglilingkod sa inyo,
Yaon ang patotoo, ganang pagkatao'y di tutupdin, di gagawin ito, ganang hindi nyo namamalayan at di ganang hindi nyo nakikita. Sa inyo'y nagmamapuri na totoong kapurihan ng taglay, ngunit hindi nagmamagaling dahil nagpapasikat lamang, kundi katakilaan ng taglay upang ipakilala ang katotohanan at mabatid ang katotohanan ng kikilalang tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya naman, sa mga nakatama, sa mga nakatanggap na nakiisa sa tulad ng nakikipagkasakit at nagpapakasakit, kapwa sila masaya. Kapwa sila maligaya. Kapwa sila patag. Kapwa sila lumalaban. Kapwa sila nakapahingang kaisipan sapagkat di napapagal ang Ama gumamit, siyang nagbibigay ng marapat sa kanilang isip. Kaya't ang utak nila ay di nahihirapan. Patuloy pa rin ang pag-andar ng makina sa buong katauhan. Taglay ay ang taglay na mula sa Ama. Hindi ang kanilang taglay na bilang tao, sapagkat kukulangin sila ng lakas, sapagkat kukulangin sila ng talino, sapagkat kukulangin sila ng galing, sapagkat mawawalan sila ng sigla kapag katauhan lamang ang tumupad sa ganitong gampanin. At siyaon ang pawang katotohanan, mga minamahal, kaya't walang taong gugusto, walang taong magmimithin nito, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, kung papaano ang buhay ay makitid, may mahaba, mayroong maiksing tinatawag, ganyan din ang isip ng tao. May makitid ang pangunawa, may malawak ang pangunawa, may mahaba ang unawa. Sapagkat patotoong hindi tao ang ganang talino niya, na kapag ginusto niyang gawin ay magagawa niyang lahat, sapagkat ang Ama, kapag inayawan niya, gaano man kamithin mo at kagusto mo tao, kung di niya lolobin, di magaganap ito. Sa makatwid, pinatotohanan ng Ama ang takda ng buhay ay di pantay-pantay tulad ng inyong daliri. Ang kapalaran ng tao ay hindi pare-parehas tulad ng guhit ng inyong palad. Ang naaabot ng katauhan tulad ng inyong mga katawan na hindi pare-parehas ang sukat. Sa makatwid, hindi lahat ay makakaunawa sa aking sinasambit, ngunit mapalad ang may pangunawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Marami ang nanggagamot, ngunit ang salita ng Ama'y hindi batid. Marami ang gumagawa ng mabuti, subalit hindi mabuti ang loob. Marami ang nakapagsasalita ng mabuti, ngunit ang puso ay bato. Kaya't sa maraming ito, doon sumasala ang Ama kung alin ang totoo at sinong tapat sa Kanya. Sapagkat ganang pagkatao, di batid yaon, ganang hindi nyo nakita, pinabatid sa inyo, sapagkat itong katotohanan, kaya't ang may pagninilay, magbulay-bulay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sinong tao ang kapag napagod ay hindi nagreklamo?
Napagal ay hindi nagreklamo. Sinong tao ang kapag nagutom ay hindi naghahanap ng pagkain? Kung may kakainin, kakain. Kung walay, magagalit, magdaramdam, magingit-ngit. Ang masama ang isip. Sinong tao ang hindi maaring matulog? Wala. Lahat ay maaring matulog, lahat ay nagugutom, lahat ay napapagod. Subalit ang espiritong sumasa inyo ay hindi nagugutom ng katulad sa inyo ang tiyan, sapagkat walang tiyan. Ngunit at pasubali nagugutom sa pagmamahal at katapatan ng tao. Hindi napapagal sa kabutihan, subalit napapagal sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Sinong tao ang gugusto sa ganitong pangungusap? Sinong tao ang matutuwa sa ganitong salita? Sinong tao ang pagdakay na tuwa sa ganong sinambit? Wala. Sapagkat kung ganang isip pagkatao kayo'y di nyo nawawawaan ang aking tinuturan, at ang nakaunawa'y patutoong siya'y nabuksan at may pangunawang taglay. Hindi ganang kanya, kundi mula sa ama niya. Sinong tao ang magbabata sa kapwa niya tao para lamang sa kapakanan ng kapwa niya? At di nagrireklamo, patuloy masaya. Kahit alipinin siya, yurak-yurakan pa, wala. Gaano ka man kabait tao, may hangganan ang bait mo. Gaano ka man kabuti tao, may hangganan ang kabutihan mo. Gaano ka man kalakas tao, may hangganan ang lakas mo. Gaano ka man karunong tao, may hangganan ang talino mo. At gaano ka man makapangyarihan tao, may wakas ang kapangyarihan mo. Subalit, ang sa tuwinay sa inyo'y nag-aanyaya ng kabutihan, ang sa tuwinay sa inyo'y nag-uulat ng kabanalan, ang sa inyo sa tuwinay nagmamahal at nagtuturang mahal na mahal ko kayo, hindi ko kulangin ang talino, hindi mawawala ng lakas, hindi magwawakas ang buhay, at di mawawalan ng gagawin. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, walang bagay na hindi makikita ng mata kung maliwanag siya sa sanlibutang tinutunguhan at tinatahanan niya. Subalit, ang gumagawa ng kabutihan ay di nyo makikita kailanman. Kung hindi nyo dadamhin at nanamnamin sa inyong puso ang tunay na mapaggawa ng kabutihan at tunay na nagdudulot ng kabutihan kanino man. Kaya't hindi sa mata nyo makikita ang kabutihan. Kung hindi mabuti ang puso nyo, wala pa rin magagawa kayo. Kaya't kailangang madama sa puso nyo ang kabutihang taglay na dulot sa inyo. Sa gayon, magagawa nyong tupdi ng katotohanan ay tanggapin ninyo sa inyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Sinong tao ang buong panahon kukupkupin niya ang kapwa niya para pakainin, busugin, mahalin, lalo't higit kung walang naibibigay at naigaganti sa kanya? Wala. Kung magkamisan, magulang man, kinasasawa ng anak, kapatid man, pinagsasawa ng kapatid,
Anak man pinagsasawa ng magulang, ibang tao pa kaya? Kaya't kung may nagbabata sa inyo sa lahat ng inyong pagkakamalit kasalanan, walang dilitibaya o nayang ama. Subalit paano niya mapapakilala ang kanyang pagbabata? Paano niya mapapakita ang kanyang kabanalan at kanyang kabutihan? Paano niya mapapakilala ang kanyang kadakilaan? Tao, dahil ba sa'yo? Dahil ba sa'yo? Hindi. Sapagkat, pawang katotohanan, ang bawat araw kasiyahan, ang bawat buhay ay buhay na kaloob lamang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. At siyaon ang patotoo. Ang nangungusap sa inyo na mahal kayo, siya lang magbabata at mapagbata sa inyo. Kaya't kung lilisan sa pagkatao, walang magbabatang katauhang tulad nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kapag nangusap ka sa tao, nagpaligay at nagpasaya ka, matatawa sila. Lalo na't yaon ang hilig nila ang pag-awit na masaya. Kapag namudbud ka ng pagkain at salapi bagay sa kapwa-tao, ang tao'y tuwang-tuwa na. Subalit ang Ama, anuman ang ibigay niya, ng tao na tumanggap sa taong tumanggap na hindi nakakadama, baliwala sa Kanya. Kaya nga't, paano sasabihin ng tao, puspos na siya ng pagkilala? Paano sasabihin ng tao'y damang-dama niya ang Ama? Paano sasabihin ng taong sumasa kanyang Ama? Samantalang sa oras na nasa pagkatao, kaibigan man, kasasawaan, pagtatampuhan, kung mayroong hindi gustong isa lamang. Kaya nga't, walang tunay na kaibigan, walang tapat na kapatid, walang tunay na magulang, maliban ang bumuhay at ang ibinaba na nagbigay ng kaligtasan. Sumainyong kapayapaan, at wala na ngayon ang ibinaba na nabuhay na katawan. Sino ngayon ang tutupad at gaganap? Tao? Wala ngang makakagawa. Wala ngang makatutupad. Kaya't sino sa palagay nyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, hatsa karamalayana, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Kaya't sa oras na nasa kabutihan kayo, ramdam nyo'y Ama, kilala ang Kristo. Sa oras na narigwak na ang isip at damdamin nyo'y wala na, huwag mo nang sambitin ang Panginoon mo sapagkat iba na ang isip mo. Kaya huwag mo sabihin, Panginoon ko at Diyos ko, sumasa akin ka. Sabihin mo, nasa pagkatao ka. Ngunit sino nga aamin na nasa pagkatao siya at aaminin mga kamali at kasalanan niya? Subalit di man aminin ang sino mang nagkamalit, nagkasalat, nagkulang at nagmalabis, amay batid kung sino ka. Amay batid kung sino sila. Amay batid kilala lahat ng mga anak niya. Kaya't hindi na kailangan sabihin pa, ako yaon, ako ito, siya yaon, sapagkat walang tunay na katulan, maliban ang Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko,
Kaya't kung nais mong magbalik loob, sa Ama ka magpakatotoo at magpakatapat. Magawa mo ang mabuti sa Kanya'y malulugod siya. Ngunit sa kapwa mo, gaano man kaganda at kay buti ang ginawa mo, kapag di ka ginustoy, wala na ito. Subalit sa Ama, gaano man ang naging sala mo at pagkukulang sa Kanya, matatanggap ka pa rin niya kapag nagbalik loob ka. Yaon ang malaking pagkakaiba ng tao at ng Ama at Espiritu, ng taong masama at Espiritu niyang mabuting mula sa Kanya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't ang nagnanasa ng kabutihan, pananahanin, kabanalan, Espiritong taglay, di sa Kanya'y lolobing lumisan, upang makapanahan at patuloy niyang magawa ang nasa't layo ng Ama, katotohanay tanggapin, makalaya sa kamalian. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Ang may pangunawa ay nakaunawa, ang may pandinig ay nakarinig. Subalit ang katauhang pag-iisip ang dinatalan, ang tinanggap ng kanyang tenga at narinig ng kanyang tenga, sumama sa isip, napasama sa kalooban, lalong napasama ang kanyang katauhan, sapagkat di niya batid pawang katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang nakaunawa, mapapalad ang nakakadama, mapapalad ang nakikiisa sa mabutit tumpak na gawa ng Ama. Di man siya nakikita, di man siya mahawakan, damdami damang-dama kung sino ang Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ang nasa kabutihan magsumakit na manahan sa kabutihan, at habang pinagsusumakita ng kabutihan lalong kakamta ng kabanalan. Ang walang pangunawa ay humingi ng unawa upang mawawaan banal na salita. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama, sa buhay ng tao, Ikaw ang siyang sa kanila'y manguna. Yamang binigay mo ang kanilang buhay, manamnam na tuwirang makamtan. Ang sa'yo ay inialay, Espiritong totoong buhay, noon, ngayon at kailanman sa tao ay iyong bigay, ni kailan pa may hindi mapaparang. Taong may anak, kayo ay magnilay, gusto baga ninyong maging sutil ang inyong mga anak na sa inyo ay lalaban. Hindi bagat ito'y ayaw ninyo. Bakit nyo nagagawa labanan ang amang buhay? Nasa inyong palagay, hindi kayo lumalaban, subalit kung Pinay, gawa nyo'y kamalian. Lumalaban kayong lihim na di ninyo alam, nakakalaban kayo na di ninyo batid. Yan ang pawang katotohanan. Tao, magnilay nga kayo, magbulay sa tinuran ko. Bakit binaba kong ganap ang aking pasimula, at pagdaka na may aking tinataas? Kay
Palad mo tao kung mababa kang nilalang. Ama ang sayo'y hintayin magtaas na tuwiran. Subalit kung mataas ka na, hindi makababa, hindi magbago, hindi matuto, hindi makabatid sa kababaang nasa ko, sa nasang layon ko, na makamtan nyo. Kaawa-awa kayo, ang may pandinig ay nakarinig. At siya karamanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Nainip po ba kayo? Naiinip po ba kayo? Inip na inip po ba kayo? Sadyang ganyan. Kung minsan, kapag may hinihintay ka na ang usapan ninyo'y alauna, yung hinihintay mo, may naging dahilan kung bakit siya hindi nakatupad ng alauna. Ikaw na naghihintay na galit, sigurado habang wala siya, minumura mo siya. Ngunit nang dumating siya, nagkunwari kang tumawa. Nang dahil nahuli kayo sa usapan ninyo at hindi inabot ang pupuntahan ninyo at tutunguhan, doon na kita natural na galit na. Yan ang pawang katotohanan. Lumalabas ang natural ng tao. Kahit anong pakunwari pa, kapag di nakamta ng gusto. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Pauwi na ako, patungo pa lang kayo. Pabalik na ako, paparoon pa lang kayo. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya naman itong ama, ang daming hinahanap na pamamaraan sa mga anak niya kung paano mababago ugaling pagkatao. Subalit, paano mababago kung hindi tatanggapin siya? Paano maiiba kung ayaw siya? Kaya't ang taong hindi nagbago at hindi naiba at patuloy pagkatao siya o galing pagkatao siya, wala ang ama sa kanya. Kaya't huwag ipagmagaling. Ama ko, ama ko, ama ko, kapiling kita. Ang wika ng ama. Nang natutuwa ka, oo. Subalit ngayon, hindi. Kaya anak, huwag mo akong lokohin. Kilala kita. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Katotohanan ng sakit tinuturan. Ang may galak sa kalooban, nasiyahan at nakaunawa sa aking niluwal. Subalit ang may puot, lalong nagngit-ngit at nagpuyos. Yan ang patotoo ko sa inyo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat kung kayo tao'y nakapangungusap na nakakagalit, ako rin. Sapagkat kung kayo tao'y nakapangungusap ng nakakabuti, ako'y yaon ang satwin ang ginagawa ko. Sapagkat tao kung nakakapangusap kayong nakakatuwa, ako rin. Ngunit sa gawa ko, hindi matuwa ang tao kung di kilala ang aking espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung ang tao'y nangungusap ng kasinungalingan, ako'y hindi. Kaya't hindi maaring magluwal sa kabanalan at katapatan at katotohanan
ang bibig na sinungaling sa oras na yaon. Kaya't ang wika, kailangang dalisayin kita upang luminis ka sa pananaw ko. Kailangan pakalinisin kita upang luminaw sa pananaw ko. At sa gayon, kuminang kang parang ginto na maging matibay sa buong panahon. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, hindi sa mukha ng tao doon mo makikita kung loko-loko o mabait ito. Kundi, kayo doon tumititig, ako sa puso nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, linilirip kong sino man, ako'y di nyo malilirip kailanman. Kaya't ang may pandinig, sa tuwin ay makaririnig, ang may pandama, masisiyahan siya sa pagtutuwid at pagtatama ng tama't marapat upang may tumpak ang ganap sa kanya na makamtan ang ligaya. Nekarameneyahanam, 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 hachakaramalayana, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kung kayo'y marunong mangako, ako'y gayon din. Subalit, kung papaano kayo'y nagsasalita, binubo kanyong bibig nyo, ako'y walang bibig na masisilayan kayo, kundi ang bibig na ginagamit ko. Kaya't gaano ninyo matatanto kung sa tao nagmula o sa espiritu ko. Kaya't di masusuri ng tao ang pang-uri, ngunit ang nasa espiritu, batid ang katotohanan ng mga aral ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, sa mga kapatid na nasa Efeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago panilikhang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Purihin ang katotohanan. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Kaya't purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakilang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawa ng kanyang lihim na panukala.
na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Mga mahal, ang nakiisa sa Espiritu ng Ama ay natutunan ng salita niya, nabatid ang kaalaman kung papaano ang maging mabuting anak siya. Nang dahil sa kanyang Panginoong Hesukristo, isinuko ang kanyang buhay, sapagkat batid niyang kapag tumalim at sumunod siya sa kanyang pinapanginoon, ay matutulad siya sa mabuting gawa niya. Tinalima ang katotohanan, sinunod ang katotohanan, na bago ang buhay, nagising sa katotohanan, nagliwanag ang diwa, nakatupad, nakaganap sa mabuti pawa. Kaya't, nakiisa ka na ba? Kaisa ka na ba? Batid mo na ang totoo. Batid mo na ang tama. Pakita mo sa gawa, huwag sa salita. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, sapagkat ang pinag-isa sa lupa ay pag-iisahin sa langit. Kaya't ang kaisa ng Kristo, kaisa ng Ama. Magkaisa sila sa takdang panahon, magkakasama ang pinag-isa sa iisang Espiritu. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, kay sarap magmahal, kay sarap maging tapat, kay sarap maging ganap, kay sarap maging totoo, kung puso mo'y bukalito. Ngunit kung sanguso lamang magmumula, mahirap tupdin tao, mahihirapan kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Taas mo nga. O, sige, upo ka na muna. Sadyang may namimisala na hindi ninyo nakikita. Ngunit ang Ama't Kristo'y nakikita sila. Kaya't maging kayo man, kung may kasama kayong iba, nasilayan ko na sila. Bago pa kayo pumaritong kasama sila. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Subalit si Constancia, anong pangsuring mayroon siya? Mata niya? Kung gaano lamang ang kalayo ng liwanag ng mata niya, yang lamang masisilayan ang kanyang matang taglay. Ngunit ang loob ng inyong puso ay di malilirip. Ang laman ng inyong isip ay di niya matataro. Kaya't paano niya kayo tatarukin? Paano niya kayo liliripin? Kaya't paano niya mababatid ang inyong karamdaman? Paano niya masusuri ang inyong nilalaman? Kaya't haharap ba siya sa inyo? Kung siya lamang. Ngunit huwag kayong umasa na lahat kayo'y makikinabang ngayon din. Subalit, may nakinabang na
patungo pa lamang siya rito. At may makikinabang sa kanyang pagbabata. At pakikinabangan ang handog ng Ama sa katapatan ng iba. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubusan, maging liwanag ang kamtan nang huwag magulumihanan sa aking itinuran niluwal sa harapan. Hetya karamaleyana, nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana. At paano nyo namang mapaparatang ang demonyo ako at ang nangungusap sa inyo? Kung may pangunawa kayo, gayon bagang mangusap si demonyo? At paano nyo naman nasabing ang Panginoon nyo kung wala kayong nararamdaman? Kaya't kayo na rin ang magsabi kung sinong nararamdaman nyo at nakikilala nyo ngayon. At kung sinong pinagmamasdan nyo na nakikita ng mata nyo, ngunit iba ang nilalaman ng puso nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't may karunungan man sa larangan ng kabanalan, kundi mawawawa ng aking binigkas, magkakasala pa sa paratang. Ano bagang sinasabi ng kunching-kunching na yan? Ano bagang pinagsasasabi ng apo kunching na yan? Hindi ko naintindihan. Gayon pala, upang di ka magkasala, manahimik ka na lamang, anak ng Ama, at hingin mo ang pangunawa sa Kanya nang makaunawa ka sa pinagmulan ay makakilala ka. Nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kumusta na po kayo? Naunawaan niyo po ba? Nakaunawa po ba kayo? Naku, mabuti pa kayo, nakaunawa na. Ako makikinig pa lamang at hihingin ko sa Ama ang pangunawa para maunawaan ko rin. Sinungaling ka naman na po, kunching, sinabi mo, hindi mo alam. Naku, hindi mo pa nga kilala. Sige, ikaw na nagsabi. Alam mo bang sabihin yon dahil tao kang katulad ko? Hindi kaya parehas nating hindi alam. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit sinisigurado ko, ikaw na nagtanong na hindi nakaunawa, malalamang kita mamaya sapagkat ako, kapag pinakinggan ko, maunawaan ko na. Dahil kasama ko magbibigay ng unawa sa akin. Ikaw, sinong kasama mo? Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nakakagalit ba ang sinabi ko? Kung pagkatao ka, galit ka. Ngunit kung nasa espiritu ka, napatawa kita. Sapagkat, sadyang gayon. Kung minsan ang hindi mo naunawa, nakakatawa sa'yo. Ngunit kung minsan ay nakakagalit, yung natatawa, sa hindi niya naunawaan, aminado siyang walang pangunawa. Yung nagagalit, matapang siyang tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Paanong nasabi na matapang siyang tao? Kabait nga po niya. Kung mabait siya,
Hindi niya lang naunawaan, nagalit na. Ba't di niya hanapin ang paraan para makaunawa siya? At kung totoong sinasamba at tinatawagan niya, ibibigay sa kanya ang pangunawa, sapagkat patotoo lamang ang tao't siya ay iba. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. O ikaw, matalino ka. Hinahamon kita, anak. Gawin mo yaon upang makilala ang katalinuhan niyo sa mundo ay malaking kaibahan sa talinong mula sa hindi niyo nakikita. At sa karamalayan na karamalayan na karameneyahanam karameneyahanam kaya't magagalak ang nakikipagtotoo sa hindi niya nakikita, ngunit nagagalit at magagalit ang di pa totoo sa kanyang sumasamba na anak, kunwari siya, hindi pala. Etche karamaleyana. No heleyana yana. Ne karamaleya. Ne karamaneyana. Neyana. Etche karamaleyana. Ne karamaneyana. Ne karamaneyana. Nekarameneyana. Buhay ba nga ma? Lilien, tama ba? Lilien, tama ba? Mali na naman ano? Kahirap mong tandaan. Yan ang tao. Patotoong nasa espiritu si Constancia. Kaya hindi niya matanda ng pangalang ito, sapagkat lahat kayo walang pangalan, sa lupa lang. Buhay ba nga ma? Sumainyong kapayapaan. Yaon ang patutong hindi tao ang nagpahakbang sa'yo at hindi tao ang nagbigay pananalita mo, kundi kung sino ang nagbigay noon at bumawi at ngayon ay binalik sa iyo, yun din, walang pagbabago. At siya karamanaya. Nek karamanayahanam. Nek karamanayahanam. Gusto pa po ba ninyo? Kahit na siguro maghapon magdamag, ganito na lang tayo, masaya no? Ewan ko po sa inyo, baka nalulungkot na kayo at galit na kayo, umuwi na kayo. Ikaw, mabuti ka pa makakaunawa agad kesa sa kanya. Totoo yan. Di ba, no? O siya, hindi niya naunawaan. Kaya, kung agad kanyang dinala dito, hindi. Ano? Pero, talagang ganyan. Dapat maganap ang magaganap at dapat maganap ang dapat paganapin at tuwirang ipatutupad. Buhay ba nga ma? Maalaala nyo kaya ang tunay niyong pinagmulan kung wala kayong karamdaman at wala kayong kailangan, magunitan nyo man lamang kung paano kayo binubuhay, kung nasa kaligayahan, kung nasa kasayahan, at kung nasa karangyaan. Makikita mo parang karayom lang yan. Pipili ka muna ng kalapat na sinulid para isuot mo sa butas.
At kung hindi kalapat, pinipilit mong sumuot, magkakandasira ang sinulid, ngunit ang karayong buo pa rin. Ikaw ang magkakandatusok. Anong ibig kong ituran? Kapag pinilit mo ang sayo at sasabihin mo sa ama mo, ako'y makapapasok, masasaktan ka lang, anak. Kailangang nakalusot ka para sa gayon masabi mo, isa ka sa nakalusot na anak niya. Buhay bang ama! Buhay bang ama! May karayong malaki ang butas. Kumuha siya ng maliit na sinulid. Pag hindi pa ito nagdaan, talaga na lamang. O sulong anak, idaan mo hindi naman kailangan ganyang sinulid ang itatahi mo sa iyong damit. Di ba't napunit ang tela? Wala ka pa rin, anak, malililang sa akin. Kung dadayain mo man ako, makikita ko pa rin ang mali mo. Tama ba ka? Pag hindi pa lumusot ito sa sinulid na ito, mali pa sinabi niya. Dahil sa galit na, naiba na sinasabi niya. Mali pala, Eka. Pag hindi pa nakalusot sa karayom na ito, ang sinulid na ito, talaga na lang. O sulong anak, ilusot mo na, Eka. Ilusot mo na. Nakalusot nga, masaya na siya. Paano, anak? Hindi na naman kalapat yan sa tatahiin mo. Paano ngayon? Anong man ang gawin mo, anak? Kung hindi pa rin lapat sa akin, ikaw ang masisira, ako'y buo pa rin. Buhay bang ama! O tao, magnilay at magbulay kayo. Talinghaga lamang ang binibigkas ko. Suriin nyo kung papaano. Ang tatahiin pala niya ay sako. Kumuha siya ng karayom na panahinang tela. Kapag hindi ka pa ngayon masuot, talaga lamang, Eka. Sabi na naman ang ama, alam mo na ba ang tatahiin mo? At sinabi mo nang talaga naman, Eka. Hindi pa po. Sako patatahi ko sa'yo, hindi pa rin lapat ang karayo mo. Kung susunod lamang sa totoo at tama, at di nyo dadayain ang amang dakila, ituturo niya ang tama at marapat para kayo'y maging patag na lahat. Mahal na mahal ko kayo. Kong tinuturan, na mahal ko kayo. Katalino ng tao, nakagawa siya ng karayom ng pangsako, karayom ng pangmakina, karayom na panulsi, karayom na pamborda, karayom na pantusok sa katawan. Subalit, ang tunay na pagmumulan ng kanyang katalinuhan at tunay na pinagmulan ng kanyang katalinuhan, di niya natutunan. Tao, kapag ginusto niyong alamin ang mga bagay sa lupa, kung pagsusumakitan matututunan niyo. Subalit ang aking karunungan mula sa Espiritu na banal na salita, kung kayo lamang ang mag-aaral bilang taong pag-iisip, hindi nyo maunawaan. Kaya't kailangan nyong tanggapin ang Espiritong pinagmulan ng lahat ng banal na salita. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Kaya't kung minsan dala-dala ang Biblia, laman ay kabisado niya, pagsasabuhay ay wala siya. Anong napala niya?
Nahirapan ang utak niya sa kakamemorya. Ngunit sabi ng ama, hindi dyan ako sumusukat. Hindi dyan ako nagtatatak. Hindi dyan ako kumukuha ng tapat at totoo, aking anak, kundi sa nakikipagtotoo sa aking ganap. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya mapapalad kayong matatawag kung sa inyong pagsusumakit, nilalakipan nyo ng gawa, hindi lamang salita. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Chakaramaliana. Hekaramaniyahan. Hekaramaniyahan. Buhay ba ang ama? Dahil ang ama ay buhay, ang salita ba niya'y patay? Dahil ang ama'y nagsasalita, naunawaan ba ng tao sa lupa na hindi siya tinadama at kinikilala? Pagharian ka, anak. Tinatapalan mo, pero yung pinagagawang pamumog, hindi mo ginagawa. Tama ba ako? Kala mo malilin lang ako. Buhay ba ang ama? Yan ang patotoo. Lokohin nyo man si Kunching. Ako'y hindi. Nagmamadali kayong gumaling. Alam ba niya hinatol niya sa inyo? Di naman siya albularya. Anak, pinatotohanan ko lamang sa inyo. Dapat tuparin nyo. Kung nasa nyo, kung ayaw nyo, huwag nyo. Alam kong magagawa. Ay, sino kaya eka ang nagsumbong? Bakit eka nalaman niya? Patototohanan ko sa inyo, isa mang alagad at kapwa nyo tao, walang tanong si Constancia. Sinungaling siya. Hinulaan lang pala kayo. Paano natama? Alam kong magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manahik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng ama. Alam kong diringgin kayo ng ama. Baka winika niya, manahik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari.
ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga't buntis ka pa lamang ay sinabi, kaya mo ba anak mag-alaga? Yan, aalagaan mo siya hanggang malaki na. Dahil papastulan mo siya kahit na ganyan nakalaki, na. Kahit nga matanda na kung aabutin ng edad niya, papastulan mo pa yan. Sapagkat iba yan kaysa sa natural na normal. Buhay ba nga, Ma? Sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Buhay ba nga, Ma? Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta ka na? Anong tinatapal mo dyan? Ha? Takay ni Saguli, sabi na. Ay, aniway ka, ya akong sana, takay ni Saguli nga na. Sabi ko, buhay ba nga, Ma? Nakakatuwa ang tao kumisan eh. Magte-text. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sasanla ko po ba yung aking ano? Para po matapos ko rin ganito ka, rin ganito ka, rin ganito. Pag sinagot naman niya po kunching na ganito, eh di naman totoo paniniwala, sisihin pa kumabang karote. Ano? Tao nga naman. Ang dami nga namang tanong. Ginawang Diyos si Apo Kunching. Hindi naman tumutungo rito. Puro tanong ng tanong, tanong ng tanong, tanong ng tanong, ginamit si magtanong, hindi ginamit si Kristo at Ama. Buhay ba ang Ama? Pag mayroon kayong hindi natatanggap na sagot, eh hindi tama at karapat dapat yung tanong nyo. Ano po? Tama po ba? Tulad mo, pag sinagot kita, hindi totoo yun, eh de minura mo yung nag-text sa'yo. Kaya hindi kita sinagot. Buhay ba ang Ama? Ganun lang yun. Subalit, kung minsan hindi ninyo nababatid, pag dumatal at nangusap, may pahahatdan, tapos hindi naman naunawaan, pinagdaramdam, nagalit ang damdamin, eh wala na sa akin ang kasalanan, sumunod lang ako. Kung minsan naman, may tatanong, hindi sasagutin, eh hindi naman ako turumpo eh. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang. Eh, bateka, ikaw kinausap, may sinabi sa'yo. Eh, bateka, ako wala. Eh, gusto mo kausapin ka, hindi mo naman maintindihan. Pag galis mo, sa kakabubulong-bulong. Nakakatuwa ang tao, no? Eh, ano ba, Eka, sinabi sa'yo? Naku, Eka, lahat na sinabi sa akin, totoo. Eh, ikaw ba, Eka? Naku, Eka, hindi totoo, Eka. Paano sasabihin niyang totoo, napahiya siya. Eh, wala man nakarinig. Kundi yung nangusap at saka yung ginamit, hindi naman alam. Nakakahiya, Eka. Ang tao nga pakaraming kinahihiya. Yung hindi nakakahiya, ikinahihiya. Yung nakakahiya, hindi kinahihiya. Mapakawalang hiya. Nakakatuwa. Sabi ng Ama, dami mo yung kinahihiyaan. Bakit ako hindi nyo kahiyaan? Buhay ba ang Ama? Ang dami niyong kinatatakutan, bakit ako hindi niyo katakutan? Nako naman, talagang kahirap maglingkod po, ano?
Masarap po bang maglingkod? Pa, magaan po yung sa inyo eh. Magpalit tayo. Taga-Subo ako. Gustong-gusto ko yon. Ano po? Pag pinamili ako ng Panginoon, kung ano gugustuhin ko, yung tatulad sa inyo, pipiliin ko yan. Kung pares lang tayo ng pupuntahan. Ano po? Yung dito, yung ganito, sabi pa nung kapwa mo naglilingkod totoo yan, Ana. Diyos, kala nila hindi ko alam. Buhay baka ba? Lingkod sila niyan, ano? Ano po? Lingkod sila niyan, araw-araw nang doon. Araw-araw gumaganyan. Musubo, katawan ni Kristo, nalaman niyang huwag kang humamak ng kapwa mo, huwag kang humatol. Ba't ginawa niya? Kaya ako minsan, ayaw kong tumabi doon sa nagsusubong ganun, baka punta sa akin yung mali niya. Joke, sabi ng tao. Sa bagay, kahit isumbong niyo po ako, ano ba kung magalit sila, ako naman hindi galit. Ano? Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Sabi, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo, paugas. Tapos pag uwi, nagsugal. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Nakalagay sa Biblia yon. Tama po ba? Hindi po ako nang hahamak, Hindi po ako nang huhusga. Hindi po. Hindi ko naman po kayo hinuhusga at wala naman sa inyo yun Hindi naman kayo ganun Pero may ganun, ano po? Naku po, nakikita ko po. Buhay ba ang Ama? Kaya kang magagalitin. Pag-uwi, galit na. Pero kasusubo lang ng katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Sabi ng Panginoon, anak, gusto kong tampalin ang kamay mo Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nako, pag sinumbong niyo ako, maraming magagalit. Sino po yung magagalit? Sino po? Tanungin ko kayo. Hindi po. Yung tinatamaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O tama po ba? Kung di ka naman nasasaktan, ba't ka naman nangahabdi? Tama po ba? Kung wala ka naman sugat, ba't ka naman kikirot? Ba't ka naman, kung naman ikay totoo, bakit ka naman magdaramdam? Tama po ba? Kaya yung nagagalit, hindi totoo. Yung nagdaramdam, hindi matuwid. Yung nasasaktan, may sugat. Buhay po ba ang Ama? Ba't po kinwento ito? Ganyan yung panahon ni Kristo Nagalit yung mga hindi totoo, di po ba? Pero yung mga totoo, tuwan-tuwa. Sumusunod sa Kanya. Sabi naman ng mga mapagpaimbabaw, sinisiraan para hindi sumunod sa Kanya. Ganyan po nagaganap sa akin. Alam nyo ba yon? Na alam ko? Kala nyo hindi ko alam? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alam ko yan. Alam ko yan. Pero wala kayong maririnig. Pag nagpunta rin si Apo Kunching nagsimba, kilala yung naniniwala at hindi, pero hindi sasabihin. Sabi ng bibig, yan ang malaking pagkakaiba. Alam mo nang galit sa'yo, tinatawanan mo pa. Alam mo nang ayaw ka, nilalapitan mo pa. Alam mong galit na, nakatawa ka pa. Bakit? Kadaling sabihin, lingkod ka ba niya ng Diyos? Ba't ganyan ka? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Hindi ba sabi niya, kung mag-aayuno kayo, huwag kang magpapakita ng nahihirapan. Mag-ayos ka mag-ayos ka ng mukha, ayusin mo. Magpaganda ka pa nga yung iba, Diyos ko, parang pawis na pawis. Hirap na hirap. Pero ang puso naman, hirap din sa galit. Buhay ba ang Ama? Nako, sigurado po paglabas nyo, may mag-uusap.
Sinisigurado ko sa inyo. Sino po? Ba't sasabihin ko sa inyo kung sino? Magandang umaga po. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nako. Mga minamahal, ganyan ang Diyos. Kumikilos na hindi nyo nakikita, nakapangungusap na hindi mo makikita, ngunit ikaw na anak niya ay magpakatotoo, mararamdaman mo siya sa puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, talakad na ka mo. O sige na mo. Nung mulay ka, dalasan mo na. O ika, bisa kang talakad. Bisa kang talakad. O sige, talakad na ka pa. O, lumakad na ka mo. Oro, agyo mo. Hali mo agyo. Ay, pag hali mo agyo, pabalikan da ka, kinluklukan. Agyo mo. Balo mo. Ali mo pa balo ni. Ali ko na pa balo. Sige, lukluk na ka. Ay. Kumusta po? Kumusta po? Kung kilala nyo lang ang Panginoon, yung kakarampot na nasa inyong kabuhayan, at siya'y tanggap nyo, wala na talaga kayong magawa. Bilhin nyo na lang ng pagkain kaysa gamot. Inom ka ng inom ng gamot, ginugutom ang tiyan mo, mamamatay ka rin. Buhay ba ang Ama? Tama po ba hindi? Wala po ako sasabing mali. Sige, hindi mo bibili ng ulam, bibili mo ng gamot. Inom ka ng inom ng gamot. Wala ka namang resistensya. Wala nang makain, masarap-sarap ang bibig mo. Wala nang pumapasok na vitamina sa katawan mo. Puro na lang pampapatay ng mga antibodies mo at immune system. Kaya sabi mo, hindi ka na makatayo sa gutom. O anong napala mo sa gamot? Meron ba? Tinuturuan ko kayo ng tama. Kung hindi nyo mamasamain, totoo sinasabi ko. Hindi masama kung marami kayong pera. Sulong, bili ka ng bili. Marami kang pambili. Pero kung 10 piso na lang ang pera mo, binili mo pa ng gamot, tapos mamaya wala kang sasaing, hindi ka ba mamamatay sa gutom niyan? Kahit ano pang gamot ang inumin mo, patay ka rin. Mali ba ako? Tama. Subalit kung kilala nyo ang Ama, tandaan ninyo, mabubuhay ka pa rin. Sapagkat, kaya niya binigay ang himala at hiwaga niya sa mga wala nakikilala sa Kanya upang mapatotohanang buhay na magagawa niya ang nais niya. Ngayon, kung kaya mo, sumulong ka, gawin mo. Subalit alamin mo yung mga iniinom mo ba nakabubuti sa'yo o nakapipinsala sa ibang organ mo. Gamot ka ng gamot sa diabetes mo, kinamatay mo na may sakit sa bato. Ay, anong napala mo sa diabetes mo? Ginamot mo yung bato mo? Hindi. Diabetes mo. Kasi namatay ka ako sa diabetes. Hindi! Hindi ka sa diabetes namatay. Sa komplikasyon. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, hindi man kayo magtungo rito kung kikilalanin nyo ang Ama at mananalig kayo sa Kanya, hindi paraan ito, kundi ang paraan tumanggap kayo sa Kanya at kilalanin nyo siya.
Ngayon, di maganda kung naririto ka, nakakarinig ka ng salita. Hindi puro bulok ang laman ng isip mo. Dahil wala nang napapakinggang banal na aral. Yaon lamang ang paraan para kay magliwanag sapagkat di lang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh, gamot ka ng gamot. Gamot ka ng gamot sa cancer mo, sa pelvic cancer. Uminom ka ng uminom. Uminom ka ng uminom. Naku, eka. Kumalat na eka. Napunta eka sa buto. Ikala bang ginamot mo? Mga mahal, tanggapin nyo ang katotohanan. Tandaan ninyo habang kayo'y may buhay, may paraan. Kilalanin nyo ang magbibigay buhay kahit kayo'y mahirap lang maligaya ang buhay. Sambahin nyo sa katapatan ang Diyos ninyong dinasisilayan. Puso ninyo'y iinam, bubuti ninyong kaisipan. Sapagkat kayo'y anak na minamahal. Pagharian kayo. Mali ba ang tinuro? Ikaw ang mali, kaya nagkamali. Subalit kung tama ang isip mo, lahat ay totoo ito. Ayaw mo lang tanggapin, baligtad kasi katwiran mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ano ekang ikinamatay? Inom naman eka ng inom ng gamot yan. Ba't hindi mamamatay eka? Gutom naman araw-araw. Ba't eka nagugutom? Yun ekang nakuhang konting pera, pinambili ng gamot sa halip na ulam. Tubig lamang laman-laman ng inyong mga tiyan, mula ulo hanggang talampakan, manunuot sa kalamnan, ganap kayong mahuhugasan kung aman sa inyo'y buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya't siya ng patotoo. O ikaw anak, kumusta ka na? Alam ko naman na bumubuti ka na eh. Hindi na katulad sa unang araw, di ba? Kaya ba, sabi mo eh. Ano? Ngayon, nakakatawa ka na. Sinong naggawa noon? Sinong gumawa noon? Yung naunang kausap mo. Sino ba'y kausap mo una? Sino? Salamat, nakilala mo. Sumayinyong kapayapaan. Salamat po kaya po Kunching, pinagaling ako. Anong napagaling ni Kunching? Wala pang pinagaling si Kunching. Subalit kung di ginamit siya, hindi ka nga gumaling sa kanyang katauhan. Kaya't hindi kailanman kailangan parangalan, sapagkat di naman yaon kailangan. Ang kailangan ay kilalanin mo ang mahal ng masaya yung buhay. Buhay ba ang Ama? Sumayinyong kapayapaan, pagpalain kayo. Sinabing pagpalain, tuwang-tuwa. Kapag sinabing magsakripisyo ka muna, pwede po bang sa amin na lang ako magbanyos? Pwede pala sa inyo, sige, manggamot ka na rin. Buhay ba nga ba? Hindi naman puweka ako at yung puweka ang kasama ko. Ba't dinala ka pa rito? Siya pala'y marunong din. Tama ba? Kamagdamdam ne. Totoo mo'y sinabi ko. Kaya ngayon, hindi basta nagbibigay ng mga reseta. Kala nyo ba'y di ko alam?
pinalipat-lipat sa mga iba. Pagkatapos sasabihin si Apo Kunching ang nagbigay. Eh, kilala ko ang lahat. Mabuti nang mabuti kung matapat ang pananalig, gumaling siya. Paano kung hindi? Pinahamak mo si Apo Kunching, wala naman siya doon. Sumainyo ang kapayapaan. Akala ba ng tao hindi ko batid? Katulad nung isang pasyente na nagwawala dito kasama yung nanggamot sa kanya. Kala hindi ko alam. Tao. Tao nga kayo. Kaya tao nga ang pananaw nyo rin sa taong ito. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Eh, ba't di lalala? Sabi nung kasama niya kinulang. Puro na lang kayo kulang. Kulang kayo ng kulang. Kahit man kukulang, may damdamin rin. Ugali niyong mamahiya ng inyong kapwa. Isigaw mo ka, anong pangalan? Sa kakasigaw na patid, ang igat namatay. Kailangan pa bang saktan ang katawan para lang makalaya yan? Hindi. Tao. Pag nilaya ng tinuran ko, magbulay kayo. Ang tao'y magaling mamahiya, magaling magsalita, sa kanya gawin, ayaw. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay na, Duwende Eka! Magandog kayo ka ng manok. Anin ang manok ng duwende, kakainin. Kasarap ng pagkain ng manok. Ng duwende. Baka yung manok ang kakain sa duwende. Tutukay siya. O tao, kilalanin niyo ang Ama. Kilalanin niyo ang Kristo. Magsasabi kayo ng totoo. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Subalit, lahat ng sinasambit ay mayroon nga niyan. May kapre. May duwende. May mangkukulang. Sino ang makapangyarihan? Sila o ang Ama? Ba't di nyo tawagin ang Ama nyo? Ba't di kayo magpakilala sa Kanya? Ba't di nyo siya tanggapin? Para makalaya kayo. Eh gusto nyo rin. Kaya wala kayong magagawa. Kumikita kayo. Tama ba? Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hachakaramalia nekarameneya. Nekarameneya hanam. Nekarameneya hanam. Nekarameneya hanam. Buhay ba ang Ama? Humanap na naman ang karayom at pangsulse. Eh anak, saan mo gagamitin yan? Eh di ko pa nga po alam. Eh yung palang patatahi sa kanya yung sinelas niya. Papasok ba ka dyan sa
balat siyang karayong bababali yan, eka. Ay, ganun po ba? Ano po gagawin ko? Anak, gamitin mo sentido mo, no? Binigyan kita nito, di ba? Maraming tawang di ginagamit ang sentido kumon. Gamitin nyo tao. Subalit gamitin nyo rin ang puso nyo. Huwag puro isip lamang nang makilala at madama nyo ang Diyos Ama ninyo. Pagpalain kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Ay, nainip na po ba kayo? Ako po, inip na yata. Mapalad kayo magpapahinga na kayo. Ako'y bibiyahe pa Kaya, may bukas pa. Siya po, Kunching, lagi na lang may bukas ka. Pag hindi ko po sinabing may bukas wala na. Baka mamatay na kayo. May bukas pa, kaya may pag-asa pa. Ano po? Buhay ba nga ma? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang tao nga naman, ang daming ginagawa sa kapwa-tao, no? Napakaraming kalokohan ng tao, no? Napakaraming kalokohan ng tao. Kayo po ba may kalokohan din? Kung wala po kayong kalokohan huminga nga po kayo malalim. Hingang malalim. Hingang malalim. Minsan po kasi may gusto ako sabihin napipigil ako kasi baka, sabi sa akin, sabihin ko, Panginoon, ikaw na lang magsabi, baka mamaya masama pa isipin niya Yun ang di nyo alam. Pero pag minsan naman wag mo sabihin, sabi niya, wag mo sabihin. Kailangan sabihin. Sino yung nagpipigil? Sino naman yung nagsasabing, wag mo sabihin? Ba? Pag mabutit pinipigilan ka, ba? Hindi kita pakikinggan, sasabihin ko pa rin. Buhay ba nga ma? Itama mo. Sabi. Sino nagsalita? Si Loro. Ba? Masasayboy ba ni Loro? Itama mo. Di ba? Ang magsasabi nun ang ama. Tama po ba? Pag dumating, may pumasok. Sabi ng Loro, pangit. Si Loro yon. Sigurado. Dahil pangit. Eka. Chismosa pala yung Loro. Ngunit ang ama, hindi niya sasabihin ang pangit, kundi ang tama. Buhay ba ang ama? Mga mahal, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng pangunawang totoo upang makamtan nyo ang tunay na grasyang pagpapalang mula sa Ama. Yaon ay ang kanyang Espiritu na kapag natanggap nyo, mayaman na kayo. Mayaman na kayo. Mayaman kayo sa pananampalataya. Mayaman kayo sa pag-asa. Mayaman kayo sa pananalig. Mayaman kayo sa galak. Mayaman kayo sa pagmamahal. Mayaman kayo sa kasiyahan. Mayaman kayo sa lahat ng bagay. Wala nga po kaming pera. Wala pa pang nanalig mo. Buhay ba, Ama? Kaya, magandang umaga po. Sa pahapon na, tayo na po. Umuwi na tayo.